Patay ang isang motorcycle rider matapos madaganan ng puno sa Capiz sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Tino. Ilang lugar naman sa Iloilo ang binaharin at nawala ng kuryente. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John. Igan, kahit papalayo na ang Bagyong Tino sa Western Visayas ay patuloy pa rin inaabisuhan ng pag-asa ang publiko na mag-ingat lalo na at nararanasan pa rin ang pag-ulan sa ibang bahagi ng rehiyon. Binuwal ng malakas na hanging dala ng Bagyong Tino ang ilang puno sa ilang bayan sa Northern Iloilo. Sa Barangay de Vera sa bayan ng Sara, pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente matapos tamaan ng nabuwal na puno ang linya ng kuryente. Pansamantala ring hindi nadaanan ang kalsadang ito sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Ahoy matapos mabuwal ang isang puno. Natanggal naman ang bubong ng isang pasilidad sa seawall sa San Dionisio. Madaling araw pa lang, naranasan ang pag-ulan sa Roxas City. Binahari ng ilang kalsada. We're not worried because nag-conduct tayo ng preemptive evacuation. Apektado rin ang bagyo ang probinsya ng Capiz. 4 na kalsadang pansamantalang hindi nadaanan matapos bahain. May 2 ring naapektuhan ng soil erosion at nabuwal na puno. Mahigit 56,000 na individual ang nasa evacuation center sa probinsya ng Capiz dahil sa bagyo. Sa panay naton ang magubilan at may soil erosion. Kag ang poblasyon Ilaya sa Cali Martires may ara sang obstruction nga kahoy. Samantala, dahil sa masamang panahon, pansamantalang kinansil ang biyahe ng Roro vessel sa Dumangas Port. Nasa 100 truck ang stranded sa bahagi ng highway na papasok sa Pantalan. No choice talaga at kailangan maghintay bago makatawid at delikado at ayaw din magpatawid ng Coast Guard. Para safety man kami. May isang sasakyang pandagat naman na malapit sa port ang pinasok ng tubig dagat. Nagtulungan naman ang mga responder sa pagkarga ng stretcher kung saan may isang lalaking duguan. Dinala siya sa ospital ngunit idiniklara siyang dead on arrival. Ang lalaki, isang motorcycle rider na ayon sa residente, ay nadaganan ng puno sa barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz alas 10 ng umaga kahapon. Tumigil daw ang lalaking motorcycle rider nang maflata ng gulong at magpakarga ng hangin. Bigla raw may narinig mula sa kalapit na puno at nakita na patumba ito dahil sa lakas ng hangin. Sinikap ng rider na isalbang motorsiklo ngunit nadaganan ito ng puno. Nagambal man to sante siya nga palayo na sa motor hindi sang balik. Nagbalik pa sa pagkatumbas ang kaigo sa solo ya. Mapok sa dayon sa tunga sang krasada. Sa investigasyon ng pulisya, nasa legal na edad ng biktima, residente ng Bacolod City at pansamantalang nakatira sa Pontevedra. Consider siya sir nga daw liborer sa sir. Reside siya, temporary reside siya sa may barangay Sublangon, makadto sa iya nga kanser, manukan. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa pinagtatrabahuhan ng biktima at sa mga kaanak nito. Paalala ng pulisya sa mga residente na sa oras ng kalamidad. Nag-remind ako sa tanan nga pumuluyo diri sa Pontevedra Capiz nga be vigilant always. Always in a safe area, always take cover. Igan, tinatayang nasa 250 individuals ang apektado ng Bagyong Tino sa Western Visayas. Igan? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.